So mga kapatid, tayo po'y muling tumayo at tayo po'y buksan po natin ang ating mga Biblia. Let's open our Bible in Book of 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Kapag nakita na po, say Amen. Second Corinthians chapter 2 verse 11. So naka-flash na po sa screen. Ready? Read. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Tayo po yung mga lahat at tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, na banal at dakila, kami po yung nagpuput ng kapasalamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Dalangin po namin, Lord, na kayo, Panginoon, ang manguna sa amin. Turuan mo kayo, Panginoon, buksan niyo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, at dalangin po namin, Lord, na ma-absorb namin today the message of this word. And also, we are praying for, para sa mga kapatid po namin, papunta pa lamang sa bahay-sambahan, ingatan niyo po sila. At nawa hindi po kami umalis sa apat na sulok ng bahay-sambahan, itong hindi bit-bit ang pagpapalang spiritual. Naway Panginoong Jesus, ang iyong pangalan ang maitaas, at ako po ay maibaba. Ito pang aming salamat dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming Diyos na kapagligtas. Amen. Tayo po mo pong lahat. Amen. So ang ating po mensahe ngayon, mga kapatid, sa umagang ito ay about, marami-rami po ito, 18 devices Satan uses against us. So kung makikita po natin to sa verse 11 ng 2 Corinthians chapter 2, lest Satan should get an advantage of us. So kung pinag-aralan po natin kanina about the fall of man, nakita po natin doon kung paano ginamit ng diablo o ginamit ng Satanas yung disadvantages natin. At nag-take advantage ngayon yung serpent para ang tao ay magkasala. Gumagamit ang kalaban o ang enemy or the Satan, the adversary, ng mga devices. When we say devices, iba-iba po ito. Kung kanina sinabi po natin, the elements or the nature of the temptation is there is a tempter, yung nanloloko, yung nanghihikayat, kang magkasala, and the other one is the tactics. Yung mga taktika nila, ginagawa para ang tao ay malinlang. So dito sa devices na pag-uusapan natin, marami-rami po ito. Kumbaga sa ulam, sa menu, sa chowking, iba-iba. Iba-ibang lasa, pero ang kanilang aim ay mabusog. Di ba? Etong devices na ito, iba-iba ang itsura, pero isa lang ang gustong objektibo ng mga teknik ni Satanas, kundi para tayo ay mamatay sa espiritu at tuluyang malayo sa Panginoong Jesus. Why do we need to hear or to listen about this preaching? To know and to reject the main devices that Satan uses against us. Kung napanood niyo po yung ngayon sa Netflix about yung kay Hitler, no? Hindi po yung kay Hitler, yung court in trial of the devil, parang ganun yun, trial of the evil. Yung si Hitler ay pinapatay niya po yung mga Hudyo. Almost 6 million pataas ang mga pinatay na mga Hudyo because of his personal propaganda. Meron siyang sariling inis or sariling galit sa mga Hudyo because of the First World War. Ang feeling niya, niloko sila ng isang Hudyo. Parang ganun yung naging kwento. Sa madaling sabi, we have the World War I and the World War II. Yung mga gera po na yan, ay hindi po yan basta-basta lang na parang nagkabanggaan lang kayo, nagsuntukan na kayo agad. Hindi po ganun. Ang mga gerang nagaganap, ay meron pong advantages and disadvantages. Makikipaglaban ka o sasakop ka sa isang bansa dahil may mapapakinabangan ka. Hindi ka lalaban kung hindi ka kikita. Parang si Manny Pacquiao. Mapanyag ang kanyang pangalan, malaki ang kanyang presyo, pero hindi lahat ng taong gustong lumaban sa kanya, kahit alam niyang kaya niyang talunin si Pacquiao, hindi lalaban si Pacquiao. Dahil kailangan may areglo at dapat may mapapala siya. Ganon din po ang diablo. Ang diablo, kikilos po yan nang may mapapala siya. At tayo naman yung mawawalan. Yung devices na gagamitin ng diablo, ay yung tipong wala kang kaalam-alam, pero napapasailalim ka na niya. Kaya nga napag-usapan namin kanina, yung mga
tactics or yung mga schemes para tayo maloko financially. And also, Satan, hindi niya gusto ang pera mo. Okay? Ang diablo, hindi pera ang hangad sa atin, kundi ang ating relasyon sa Diyos ay mawala. Pinag-aralan po natin before about the articles of faith, the devil, the Satan, or the adversary, ang gusto po ng diablo ay sirain ang plano ng Panginoon. Sa simula, sinira niya, gusto niya magkasala ang tao, kasi mayroong redemption na naganap. Ang Panginoon ang sumagot sa kasalanan ginawa ng tao, kaya nagkaroon ng buhay na walang hanggan. So, hindi nagwagi ang diablo. Sa pangalawa naman, ang gusto ng diablo, patayin si Kristo para ang kaligtasan at yung mga tao sumasamba kay Kristo ay hindi na maniwala dahil patay na ang tagapagligtas. Pero at the end of the day, the resurrection happened. Ang Panginoon po ay namuling nabuhay sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, natalo na naman po ang diablo sa gusto niyang mangyari. Pero meron pang gustong mangyari ang diablo. Kung hindi niya matalo ang Kristo, gusto niyang talunin ang tao. Okay? Kaya ang gustong mangyari ngayon ng diablo ay ang bawat isa sa atin ay matalo at malinlang at malayo sa relasyon ng Diyos. Alam mo, Satanas, hindi ako mananalo sa Panginoon. Malakas talaga, sinubok ko na eh. Pinatay ko na nga yung mga 2 years old pababa na mga bata para mamatay yung tagapagligtas si papanganak sa Israel. Napanganak pa rin. Di ba? Sinubok ko namang gamitin yung mga Sadduceo, Pariseo para ito na magtuturo, ito na tagapagpagaling, mapatay sa batas ni Moses. Hindi pa rin madali, matalino ang Panginoon. Ngayon, ang gawin natin, yung kanyang anak, anak-anak sa Panginoon, si Judas. Mga kapatid, yung 12, kaibigan po ni Panginoong Jesus yan, ha? Pero may isang nagkalulu sa kanya. Gamitin natin si Judas para namatay ang Panginoong Jesus. Di ba nga, ginawa ng diablo, na na possess ng diablo. I'm not saying na sinapian kundi napangunahan siya ng diablo na mag-decide na ibenta sa halagang 30 pieces of silver itong Panginoon. Kaya itong Panginoon, pinako sa cross na matay. Kaso nabuhay. Di talaga ako manalo rito. Ay, na-skip ko pala. I-tempt natin si Jesus Christ. Ang Panginoon Jesus, i-tempt natin. I-tempt ni Satanas. O sige nga, gutom ka na, di ba? Gutom ka na. Gawin mo ng tinapay yung mga bato. Ginawa ng Panginoon, ayon sa nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita na gagaling sa bibig ng Diyos. Ito gawin natin. Ako, talo. Isa pa. Di ba? Tumalon ka sa mataas na lugar. Sasabihin ka ng mga anghel. Hindi pwede. Thou shall not tempt the Lord thy God, sabi ng Panginoon. Gumamit uli ng verse. Ay, sige, ganito gawin natin. Ako, magaling talaga ng Panginoon. Isa pa. Nakita mo yan, ganda, di ba? Ilagay sa ibabaw ng alapakat para makita yung mga bagay-bagay na nakakapang hikayat o maganda sa ating paningin. Ibibigay ko sa iyo lahat ng yan. Sambahin mo lang ako. Ang sabi ng Panginoon, ayon sa nasusulat, ang Diyos lamang ang dapat iyong sambahin. Talo. Okay? Nakita po natin kung paano napagtagumpayan ng Panginoong Jesus yung mga temptation na iginawad po o pinanlaban ng diablo sa kanya. Ngayon, kung hindi kaya ng Satanas, ang pinaka-boss natin, ang dadayain niya. Yung mga tupang naliligaw, yung mga tupang hindi aware sa kanyang ginagawa. Sino po rito nakanood na sa social media yung may gazelle? Alam niyo yung gazelle? Parang usa. Tumalon siya sa river. Pagtalon niya sa river, nagpulasan niya yung mga crocodile. Takbo siya, takbo. Hinabol ang crocodile, nag-ilalim yung mga crocodile. Kasi mas mabilis silang lumangoy. Salamat naman yung gazelle, hindi siya nakain. Nung nasa kabila, may isang sibra. Kung hindi nadali yung gazelle, hanap tayo ng isang malaki na medyo mabagal. Yung gazelle kasi, mabilis tumalon. Yung sibra, medyo uugod-ugod eh. Ayun, napagpiestahan siya ng crocodile. Wasak-wasak, tanggal ang balat, patay, no? Ngayon, ang diablo ganun po. Hahanapin niya kung sino yung may pinakamahina at merong low exposure sa Diyos. Lagi na itong ginagamit as illustration. Ang isang baga, kapag inilis mo yan, sa kanyang kapwa, mga baga, magbabalik po siya sa uling. Madali na siyang hawakan. Kaya ang isang lingkod ng Diyos, kung tatawagin mo ikaw ay lingkod ng Diyos, pero hindi ka naman naglilingkod, ikaw yung target ng diablo.
So number one, this device used by Satan is disappointment. Wala po dito sa atin ang lahat ng hiniling natin ay naibigay sa atin. Amen. According to Romans chapter 8 verse 28, ang sabi po dyan, for we all know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Ang hirap na maintindihin yun. Ano bang verse yun? No, di ba? All things work together for good. Marami sa atin, we're praying for magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang hanap buhay, magkaroon ng magandang negosyo, o yung mga bagay na gusto mo, magkaroon ka ng bahay, lahat ng mga material na bagay na gusto mo ipanalangin, hinihiling natin sa Diyos. Wala pong masama dyan. Okay? If you're asking for the Lord, Lord, gusto ko po ng ganito, wala masama doon. Pero, i-expect mo, not all the time, ibibigay ng Diyos. May mga tao rito, praying for almost 10 years, pero hindi binigay ng Diyos. Ngayon, papasok yung disappointment sa mga taong hindi na matanggap na bakit hindi binigay ng Diyos. I am worshiping you, Lord, for how many years? Ito ibigay mo na, please, Lord. Hindi binigay ng Diyos. Marami sa inyo nag-try mag-aral sa isang magandang eskwelahan. Magkaroon ng scholarship. I don't want to mention that school. Magandang school, so yung exam mahirap, sabi mo, try mo to. Apply ko to. Ano ko to, mag-enroll ako dito, mag-exam ako dito para matanggap ako sa scholarship. You pray for that. Nag-fasting ka pa. Pero nabagsak ka. Magagalit ka sa Panginoon. Di ba? Malulungkot ka, madidisappoint ka, mawawalan ka ng gana. Ang resulta ng disappointment ay kawalan ng gana. O kahit kami mag-asawa. Halimbawa ko, hihiling ako sa kanya. Ang misis ko, may hiling eh. Daddy, may bagong labas sa sa Shopee. O ganyan. Bibigay ko. Ako naman hihiling. Baka naman pwedeng, bili mo rin ako. Wala mo siyang pera, di-decline niya, di ba? Wala mo pera. Nasama loob ko. O kaya, kapamasahe ko yung pa ako. Pamasahe mo naman yung pa ako. Kasi masakit yung kamay ko eh. O di sasama loob ko kasi na-disappoint ako eh. Kasi magiging cold war yun. Hindi ko yung papansinin. Daddy, yayakapin ka na, lalambot ka na, wala na, talo ka na. Di ba? Bibigyan ka na. Kasi yun naman talaga yung technique ng mga misis. Pag nanlambing, talo na kami mga mister. Tama? Or else, wala kaming katabi mamayang gabi. So, disappointment. To be disappointed is to forget the Romans 8:28, mga kapatid. We have all been disappointed by not getting what we wanted at times. So, when we ask for something sa mga tao, sino mahilig dito manghiram? Manghiram ng martilyo, manghingi ng toyo, manghingi ng bigas, manghingi ng manok, manghingi ng kaldero, manghingi ng sibuyas, bawang, luya, kamatis, at saka mantika. Lahat hiniram. Makapagluto ka na ng tinulang manok. Di ba? Kasi nanggihan ka. Ayaw kang pahiramin, mga kapatid. Napakadamot talaga nitong si Brother Joey. Parang hindi kapatid. Hindi man lang makapagpahiram. Mga kapatid, no? Marami po sa atin ganyan na kapag natatanggihan, umaayaw sa gawain mo. Amen? Umaayaw sa tao. Ayoko dyan sa tao na yan. Madamot yan. Ayoko dyan sa Diyos. Walang kwenta yan. Banal lang, Diyos-Diyosa lang yan, hindi naman totoo yan. No? Number 2, discouragement. You ask for something and the Lord didn't give it to you. Hindi nag-grant yung inihingi mo. Tatamarin ka na. You will be discouraged to ask. Kung natanggihan ka ng isang beses, ayaw mo na sa pangalawang beses. May mga ganon. Ako, mga kapatid, sa sarili ko, meron akong ugali na pag nanghiram ako ng, manghiram ako ng barena. Hindi ako pinahiram ng kaibigan na kahit kamag-anak. Hindi na ako manghiram, bibili na ako. Kasi masakit talaga sa feeling yung matanggihan ka. Di ba? Masakit talaga eh. Hanggang hindi ka mahuhulit, mga kapatid. Discouragement is the second stage of disappointment that leads to discouragement. Sabi po ng Deuteronomy chapter 1, verse 21 to 28, fear not, and neither be discouraged our brethren have discouraged our heart. Normal po talaga, mga kapatid, yung pagkaduwag. Yung ayaw na nating umulit sa bagay na tayo'y natanggihan. Pero at the end of the day, mga kapatid, ang utos pa sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot. Ang taong nagtagumpay, hindi naman po agad isang beses lang yan, tinry, natanggap na siya. May mga tao na nagpe-pray to have a child. Matagal na kayong mag-asawa. Tapos sumuko ka na, sabi mo, wala talaga, hindi talaga kami pagbibigyan ng Diyos. No!
May iba naman magagaling-galingan, ganito brother, ganito sister, ganito gawin mo para magkaanak kayo. Magbibigay ka ngayon ng tips, practical tips. No. Those practical tips ay hindi po totoo. Dahil ang buhay ay nanggaling sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay ng buhay. You ask the Lord. Don't be discouraged. Amen? Hindi ka mapagbigyan. Misis mo, nag-ano kayo, honeymoon stage kayo. Nangyari yung ginawa ninyo, hindi talaga mabigyan ng Diyos. Umabot na kayo ng 7 taon, wala talaga. Eh, nga si Elizabeth, saka si Zachariah, matatanda na, nagkaanak eh. Nanindigan sila sa Panginoon eh. Di ba? What more pa sa atin na ang Diyos nila sa New Testament ay Diyos din naman natin kaparehas. Huwag tayong matakot sa mga miracle na kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Na hindi sa araw na ito wala, hindi sa habang buhay ay wala. May iba sa atin na wala ng trabaho. Ako mga kapatid, nag-resign ako. I'm working as a finance and accounting supervisor sa isang company for almost 12 years. Nagkaroon ng problema sa kumpanya dahil napupolitika ako, nag-resign ako. Nag-resign ako nang wala akong trabaho, na may anak ako, may asawa, may binabayarang billing. Ang natirang pera sa akin ay 300 pesos. Naglalakad ako sa kalsada, tinitingin sa pagsasandaan ng wedding ring namin. Punta ko sa isang sandaan, mababa, isang sandaan, medyo malaki. Kasi 300 pesos ko, babayaran ko internet, kuryente, pagkain ng anak ko, asawa ko, naggagatas ko anak ko that time. Imagine that life. Isa isipin ko. Grabe, 300 pesos. I'm already discouraged by that time. Kasi wala naman ako pwedeng lapitan. Nanay at tatay ko, wala namang work. Nanay at kapatid ko, may mga sariling trabaho. Hindi naman sila ganun karaming pera. So, sarili mo lang. Pero kailangan mo, hindi sa sarili lang magtiwala, hindi magtiwala ka sa Diyos. At ngayon, nag-apply ako mga kapatid. Kasi ang gusto ko work from home. Ayoko na mag-work sa on-site sa mga companies. So, napapwersa na ako dahil hindi ako matanggap sa on-site. Sabi ko nga, wala akong makitang work from home. Ang ginawa ko, mag-o-on-site na ako. Apply ako ng apply online. Siguro mabilang ko mga 45 or 40 plus na mga application ang nasend ko, ni isa walang bumalik. Wala pa rin akong trabaho. May nakilala ako isang tao, nagpaliwanag sa akin yung paano, yung technique. I pray for that. May nakilala akong tao, undeliver. Pinaliwanag niya sa akin. Doon ko napasok yung work from home. Nagkaroon ako ng sariling trabaho. Sa bahay. Yung gusto ko, yung hinihingi ko sa Diyos, ibinigay ng Diyos. Kasunod po ng mga kapatid ay tinawag ko akong resident pastor sa Darangan, ni Pastor Bong. Imagine na lahat ng mga gusto ko ay na-align sa gusto ng Diyos. Hindi pala yung gusto ko yung masusunod. Unahin ko yung gusto ng Diyos para ibigay ng Diyos yung gusto ko. Because sabi ng Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya yung mga taong gusto sa humiling sa Diyos, pero walang ibinibigay sa iyo ang Diyos, hindi mo siya inuna. Unahin mo muna ang Diyos para yung Diyos ibigay yung gusto mo. Amen? Number 3, despair. Despair is the third stage of disappointment and discouragement. Ano yung despair? Depressed, malungkot, nagluluksa, whatsoever. Lahat ng kalungkutang nararamdaman mo kapag despair ka na. Nagkukulong ka na sa kwarto. Hindi ka na nakikinig. Lahat ng pumapasok sa iyo, negativity. Mga kapatid, ito yung mga unchecked disappointment and discouragement. Sabi ng Bible, let's examine ourselves whether you are in the faith. Marami po rito na akala nila sa sarili nila, sila'y pa'y banal. Akala nila, sila pa'y malakas pa ang pananampalataya. Pero ang totoo pala, nangihina sila spiritual. Amen? Bakit nangihina spiritual? Wala ka nang ginagawa sa gawain ng Panginoon. Unang-unang sukatan na ikaw ay totoong lingkod ng Diyos at banal at mainit sa gawain ng Diyos, ikay tumatakbo para gumawa sa gawain ng Panginoon. Nakakita po ba kayo ng tren? Sino po nakakita ng tren? O nakasakay na sa tren? Yung araw, ang steam engine na tren, para umandar po yan, kinakailangan lagyan ng uling. At yung apoy, hindi po yung apoy ang magpapaandar. Yung apoy po yung magsisilbing pakuluin yung tubig sa loob para yung vapor, yun po yung mag-combust para tumulak at umandar yung engine. Kaya siya steam engine. Yung steam ang magpapagana sa makina ng tren. Kaya yung tren, susulong yun.
Pag sumulong yun, ibig sabihin, nagre-response ng tama yung train according to what the coal and the fuel and the steam mula doon sa engine. Amen? Ganon din yung Panginoon. Ganon din po tayo mga lingkod ng Diyos. Hindi makikita kumikilos ka, tumatakbo ka na parang train kung wala kang pinapasok na salita ng Diyos sa buhay mo. Kung puro pinapasok mo, puro kalungkutan, kanegatibuhan, puro pagkatakot, puro disappointment, eh wala kang itatakbo. Walang mangyayari sa iyo. Kaya yung mga lingkod ng Diyos, ang tanong, hanggang dyan ka na lang, ganyan ka na lang. Di ba na-preach ko na ito? Kaya yung mga tao sabihin, hanggang dyan ka na lang ba? Bakit hanggang dyan? Kasi hindi na siya tumakbo eh. Nanatili na lang siyang stagnant dahil wala na siyang tinatanggap. O kaya naman, para kang isang steam engine na nakasarado yung pinto, na binibigyan ka ng gasolina, binibigyan ka ng coal and fire, pero you are not allowing that fire of the Word of God na pumasok sa iyong sistema. Kaya ikaw, hanggang dyan ka na lang. Kaya kami sinasabi, merong nauunang nahuhuli at may nahuhuling nauuna. Sa karerahan po, sa takbuhan, meron dyan, una, starter, ang bilis. Una pa lang. Bang! Allah, ang bilis. Yung isa na iwan. Mamaya, kalagitnaan, siyempre, ilang laps yun eh. Kung 9 laps, 12 laps, depende. Babagay ngayon yung mabilis kasi napapagod na. Eh yung isang nag-conserve ng energy, tutulin naman ngayon. Yeah? Mamaya naman, mapapagod ulit. Mauuna ulit. Gaganon-ganon yan. Ganon-ganon yung takbo ng mga tao. So, ganun din po sa gawain ng Panginoon. Hindi porke ang ganda ng start mo. May ibang mga Kristyano rito, starter lang. Magaling lang sa simula. Sa dulo, di man natin ka makita sa simbahan. Amen? Yung iba naman dito, mukhang walang kwenta. Ano yan, may Kristyano, mukhang walang kwenta. Pag tinignan mo pa lang, ang tao minsan, susukatan mo agad, physical pa lang eh. Tingnan mo mukha. Parang walang future ng simbahan dito. Di ba, ganon? Pero wag kayong ganon. Masama yun. Huwag mong sukatin ng tao ayon sa wangis niya. Bakit? Ang Panginoon is a common man. Ang Panginoong Jesus ay isang pangkaraniwang tao. Para kayong Saduceo. Ang Saduceo at Pariseo, nung tinitingnan ng Panginoong Jesus, because He is just a common man, hindi nila pinaniniwalaan ng Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Ibig sabihin, kung ginaganyan mo ang lingkod ng Diyos na kasama mo sa tahanan ng simbahan ng Diyos o sa templo ng Panginoon, ikaparehas mo rin yung mga Saduceo at Pariseyong humuhusga sa mga tao according to physical aspect natin. Amen? Kaya hindi po totoo yun. Hindi porke magaling sa academic, siya yung pinakamagaling. I have my batch noong araw. Meron kami pinakabobo. Sabihin ko na pinakabobo namin. Kasi nagkaroon naman tayo ng word na bobo kasi may grading system. Tama? Kung sino yung pinakamababang average, yung pinakabobo. Tama? Hello? Amen po ba? Kung sino yung malapit sa kusina, ay sa kubeta, sila yung pinakabobo kasi sila yung roper. Tama? Letter Z ako. Sa dulo, katabi yung kubeta. Ay, ang apelido ko sa bala. Wala, no choice ako. Katabi ko palagi yung kubeta. Again, taga-abot palagi ako ng ganun. Dahil paabot ng ganun. So anyway, may mga classmates ako na ang tatalino. Pero ngayon, hindi ganun ang maganda ang buhay. Yung classmate na yung pinakabobo, alam niyo kung anong meron sa buhay niya. 3 ang mansyon, 4 ang sasakyan. May mga tauhan. Grabe, nag-reunion kami, kita-kita kami. Ang sasakyan. Yaman na na. Kasi, hindi sukatan. Yung mga meron ka ngayon. Ang sukatan natin, kung ano yung gagawin mo na ngayon. Kasi yung diploma lang yan. Kung yan ay hindi mo i-exercise. Amen? Ganon din yung salita ng Diyos. Maraming magagaling sa Biblia. Alam naman yung mga versikulo. Paramihan nga tayo ng Bible verse. Mas marami kayong alam kaysa sa akin eh. Pero ang sukatan dyan, gaano karaming Bible verse ang ina-apply mo sa buhay mo? Para makita natin kung totoong ikaw ay totoong lingkod ng Diyos. Amen? Even Satan, marami kabisado niya ang Biblia. Amen? Ginagamit niya niya eh. Pero ang diablo mismo, ang number 1 compromiser ng utos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi malayo sa ating mga lingkod ng Diyos, gagamitin niya ang kalungkutan mo para ikaw ay hindi na magsimba. Paano yung despair? Na-open ng kapatid, nasaktan, hindi na, nung nagkainan, naglagay ng tinolang manok, ang nailagay ay liig. Sa mamang loob. Ang pangit ng church na to. May sukatan. Pagka magandang balat ng hihingi, 2 manok. Pagka bata, liig. Mali yun.
Huwag kayo masyadong sensitibo dyan. Sabihin niyo na lang, ate baka pwedeng dagdagan mo ng laman kasi di pa ako makain ng leg. Para, di ba? Open regards than secret love. Huwag kayo masyadong sensitibo dyan. Huwag kayo parang si Padre Damaso. Ay, si Padre Damaso? O, di ba? Yung tinola, favorite nila tinola, bigay sa kanya leg, nagagalit siya. Huwag kayo parang Padre Damaso na hindi agad nag-iisip muna. Puro galit agad. Ano? Number 4, doubt. Ano ibig sabihin ng doubt? Pag dududa. Marami sa atin nagdududa na. Alam niyo mga kapatid, dito sa mga batch of Christians, marami ito, mga bagong mukha sa paningin ko. Ano? Okay? So si Brother, 4 times na si Brother Val. Medyo favorite kita ngayon, Brother Val, kasi papatan tayo, medyo kita rito. Kasi si Brother Val, 4 times siya nag-church. Yung iba rito, hindi 4 times na nag-church. Okay? Ngayon, yung pagdududa, papasok kapag paulit-ulit na yung ginagawa. Tama? Magdududa ka na kung talaga mayroon ba talagang Diyos o mayroon ba talagang biyaya ang Diyos kung wala nagbabago sa iyong buhay. Tama? Yan doubt na yan, gagamitin ng Satanas para ikaw ay wag ka na talagang ganahan maglingkod. Because Satan attacked Adam and Eve using doubt. Ang sabi niya, hindi ka naman talaga mamamatay. Tatalino ka. Lulukuhin niya ang sanlibutan para ang sanlibutan ay magkasala at mapapunta sa impyerno. Amen? Number 5, disbelief. Disbelief is the final form of doubt. Kapag ang tao nagda-doubt, introduction pa lang yun. Kapag ang tao hindi na naniniwala, may problema na. May disbelief na sa kanya. Naranasan niya makipag-argument sa taong hindi naniniwala sa Diyos. Ay gumamit ka ng Bible verse, gumamit ka napakagandang mga explanation, hindi talaga siya maniniwala. I had a Bible study before. Matagal din kami nag-Bible study sa tahanan na yun. Tumanggap siya sa Panginoon. Ngayon, nagduda ako sa kaligtasan niya na. Alam niyo kung bakit? After our Bible studies, sabi niya, stop na natin yung Bible study. Bakit po? Kasi naniniwala ako sa dati ko talagang Diyos. Yung Santo Niño at saka yung Nazareno. Pinasok niya uli yung Nazareno sa tahanan kasi ang sabi niya, yung mga tao nandoon sa tahanan nila, pinagpapala ng Nazareno at ng Santo Niño. Amen. Di ba? May mga ganyang tao. Pinabiwanag ko sa kanya naman noon. Marami naman akong mga naging topic. Naituro ko naman yung step by step ng Christianity, salvation, baptism, assurance of salvation. Naituro ko naman. Yung idolatry, naituro ko naman. Pero sa dulo, sumasamba pa sa Diyos-Diyosan at nireject niya na yung Bible study. Ngayon, ito ako, nag-iisip. Ligtas ba itong taong ito? Pwedeng sabihin ng iba, ligtas siya kasi tumanggap siya sa Panginoon. Sasabihin naman ng iba, hindi siya ligtas kasi kung totoo tumanggap siya sa Panginoon, hindi niya iaalaw ang rebulto sa tahanan. Nakakaalam lang na yung Diyos. Pero para sa akin, ang tao, kayo mga kapatid, pag hindi nagmamanifest sa inyo ang isang taong ligtas, hindi kayo ligtas. Amen? Pwede sabihin ng isang pastor, para sabihin siya, to comfort your heart. Sabihin ko kay Brother JC, tumanggap ka naman sa Panginoon, ligtas ka na. Pero hindi niya ginagawa yung gawain ng isang ligtas. Okay mga kapatid, wala akong karapatan sabihin sa kanya, hindi ka ligtas. Pero, sa utak ng Diyos at sa salita ng Diyos, may problema sa iyong paraan ng paglilingkod. Kasi ang totoong ligtas, ginagamit niya ang buhay niya sa gawain ng Panginoon. Hindi sa maling Diyos, kundi sa tamang Diyos. Kaya yung mga tao hindi na naniniwala sa Panginoon, kahit mga Kristiyano kayo, kunyari lang naniniwala kayo kasi may ibang nagpipreach, entertaining, napapa-amen ka, napapatuto ka kasi pag nagpipreach, animated, gumagalaw-galaw, malakas ang boses, amen? Hindi po yun yung sukatan na para ito'y kapanipaniwalang tao. Kundi nasa sa puso niyo pa rin, mga kapatid. Kasi darating yung panahon, may magpipreach dito, boring magsalita. Kasasabihin ninyo, ayoko niyan. Hindi ko nararamdaman yung presensya ng Diyos. Mali po yun, mga kapatid. Disbelief yun. Kasi ang unang basehan natin, kami mga pastor, kami mga preacher, kami po ay parang speaker lang. Yung nabibiling mga ganyan, nilagay lang ako rito, magsalita lang na magsalita. Pero yung consciousness o yung mga bagay na kailangan ko sabihin ay nagmula sa salita mismo ng Diyos. Amen. Kaya kung sino yung ilagay rito sa unahan, huwag kayong magkaroon ng spirito ng disbelief. Ay, ayoko dyan. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niyan. May ganun kayong thinking, di ba? Kung sino yung nagsasalita, pinipili nyo kung sino yung paniniwalaan ninyo. Kwento ko sa inyo, konti. Yung anak ko, pinapaniwalaan niya yung nanay niya kaysa sa akin.
Example, sabi ko, yung anak ko sabi niya, Daddy, alam ko na yung 8 plus 6. Sige, anong sagot? 13. Mali yung 13. 14. Hindi, sabi ni Mami, 13 eh. Sabi ko, Mami, 14 yun. Di anak, 14 pala, 14. Sabi ni Yuri, hindi, nalilito na nga ako eh. 13 yun eh, 13 yun. Hindi niya mapigilan yung paniwala niya sa nanay niya. Ayaw niya ako paniwala. Anak, ito, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, maniwala ka sa akin, ang trabaho ko accounting. Hindi, si Mami, sabi niya 13, ayaw talaga niyang bitawan yung faith niya, hindi, tama talaga yung Mami niya. Maraming Kristiyano ganyan. Alam mo yung tama, mali na nga yung pinaglalaban, ipipilit pa rin. Tama? Huwag yung ipilit, mali kayo. Amen? Para kayong batang katulad ng anak ko, ipaglalaban dahil nanay niya ang nagsalita. Nanay niya kasi mas malakas. Talo yung tatay. Ang trabaho ko lang, taga-bigay, taga-hingi. Daddy, bilhin mo ako na ito. May dalang role namin, no? Amen? Next, number 6, distraction. Balik tayo sa trend. Yung trend tumatakbo. Pag tinanggal natin yung isang riles, ano mangyari? Madiskaril. Ano? Pag nadiskaril, patay yung mga tao doon. Aksidente yun. Ganon din po sa mga Kristyano. One can be sidetracked from God's perfect will by family or job. Yung mga tao, kahit anong tindi niya sa gawain sa Panginoon, kahit anong tindi ng doktrina mo, kahit yung upbringing mo, pinanganak ka sa church, pag napunta ka sa office, okay, nagtrabaho ka sa office, and you are with the unbelievers, pwede ka ma-sidetrack. Team building. Diayos JC. Tagay JC. Di ako uminom. Bosak. Pupulot kita. Sige na. Sidetrack na. Kasi job, trabaho. Yung isa naman, na in love. Kunyari si Bart. Nakakilala ng unbeliever. Ganda. Marian Rivera. Pero unbeliever. I'm not saying masamang tao, unbeliever. Sumasamba sa rebulto. Sabi ni, attend ako sa church nila, brother. Bakit? Kasi mahal ko talaga eh. Isa lang naman Diyos natin, di ba? Alam na Diyos yung puso ko. Mahal ko siya. Pag pumunta ako sa church na yun, na may rebulto, hindi ko naman sinasamba yun. Sinasamba ko yung Diyos na hindi nakikita. Tama, hindi? Mali! Dapat nasa bahay ka ng Diyos sa araw ng linggo, hindi doon sa bahay ng ibang bahay, yung maling Diyos-Diyosan. Kahit mahal mo yung babae, hindi tama yun. Ang dalhin mo yung babae sa tamang paniniwala, hindi kayo madala. Tama? Kaya maraming mga Christian natatangay ng unbeliever kapag na-in love. Masama po ba ma-in love? Hindi. Ang ma-in love yung pinakamasarap na bagay sa buhay ng tao. Nung bata tayo, di ba, hilig natin magka-crush. Ganado ko, nakasilay ka. Silayan ko si Andrea. Grabe, hindi ako makapaniwala. Hinawakan yung hands ko. Kaya ganyan, ha? Sinulat mo yung assignment ko. Di ba na araw, pagka may crush sa'yo yung babae, papasulat mo, gagawa ka ng assignment. Di ba uso yung mga notes? Pag may crush sa'yo yung babae, princess, kasi di ako nakapagsulat. Pwede bang pagsulat mo muna ako? Siyempre, crush ka ni princess. Sige, ako nang bahala dyan. Di ba? Mga ganyan. Di ba? Because of love, mukha kang naiingin ka, di ba? So, balo kayo lahat kasi nagmahal kayo. Dinawin ko sa punto na, ginawa ko pala yun. You're ang cringe. Tama? Because you are an unbeliever before. Unbeliever ka nun eh. Tama? Nakikringe ka sa ginagawa ko dati pag naisip mo, inigawan ko pala yun. Ginawa ko yun. Pag binakrak mo yung buhay mo, padiri pa ng buhay mo, no? Tama? That's because of distraction. Amen? Distracted ka, wala ka naman dadaanan. Kung saan ka mapunta. Kung saan masaya, doon ka. Pero pag may Panginoon ka na, may linya na tayo. May riles na tayong susundin. Amen? Yung riles na yan, huwag mong i-discarril. May magdidiskaril-nan. Ang gawin mo, papunta pa lang, nararamdaman mo nang may mali sa dadaanan mo, ipreno mo na. Amen? Mag-isip ka na, parang may mali. Di ba? Mga team building. Yung jowa mo, sabi mo, mahal mo. Sabi ng jowa mo, sabi ni Bart, mahal mo ako, di ba? Oo, mahal. Kasi ganito mahal din kita.
Kung mahal mo, patunayan mo. Ayan, Bart! Bart, gumagamit pa ng patunayan. Sinalwiningan pa! Sabi ni Bart, tanggapin mo ang Panginoon. No, ganyan pa siya. Tinatanggap mo na ako. Tanggapin mo na ako bilang para maligtas ka. Ganyan si Bart. Bula ang propeta na. Huwag kayong ganyan, mga manlilingkod ng Panginoon, ha? Huwag niyong gamitin yung pagiging Kristiyano para manloko. Lo, ikaw na yung reason why some people distracted, nawawala, nadidiskaril na. Hindi na sila naniniwala. Okay? Next is double-mindedness. Alam niyo yung double-mindedness, bakit nagiging pahirap sa buhay yan? Yung mga banimbing, walang isang sariling paninindigan. You know mga kapatid, if this is your church, this is your church. If your pastor says, kapatid, doon ka. Doon ka. Masakit sa puso magkahiwa-hiwalan, pero that's the plan. That's the system how the Word of God propagate. Kaya lumalaki ang gawain. Dahil merong nakita ng pastor, pwede na to. Pwede na tong gamitin sa gawain sa isang lugar. Huwag kang tumutol doon. A double-minded man is unstable in all his ways. Mga kapatid, bata lang po yung mahilig magbalimbing. Sabi ng anak ko, pogi ba ako, anak? Hindi, pangit mo, daddy. Pangit ako? Talaga? Isasahod na ako. Hindi kita bibili. Hindi, pogi ka. Double-minded. Unstable. Tama? Pag nasa hulan, bibigay. Ganyan yung mga Kristiyano. Sabi ng Kristiyano, sir, hindi po ako papasok ng Sunday kasi church day po yun. Ganun ba? Sayang. Double pay ka pa naman. Ay, hindi po, sir, ano po talaga ako? Mahal ko po talaga ang Diyos. Talaga po, para sa Panginoon ko yung araw ng linggo, hindi ko po talaga ibibigay yan. Ganun ba? Paano kaya kung triple pay? Pag ganun siya. Triple pay. Ano po sir, mahal ko po talaga yung Diyos. Talagang, para sa Panginoon po yun. Ganun. Alam mo kasi ako, sabi ng boss, ganito kasi yung Daryl. Pagmasok ang Sunday, tinitingnan ko kasi kung pwede ka nang gawing head supervisor ng finance team. Napag-usapan ng boss sir pwede pong pumasok. Papasok ko talaga. Di ba? Double-minded, nasilaw ng pera, promotion. Marami pong ganyan din ko ng Diyos. May opportunity to have more money, iiwan sa gawain ng simbahan. Mali po yun. Mga kapatid, ask for your pastor counseling if you have a plan. Di ba? You have plans. Marami kang gustong gawin sa buhay. Marami naman tao talagang gustong magkaroon ng maraming pera. Amen? Ayaw ba ng Diyos nun? Gusto ng Diyos nun, bubuksan lang yung bintana, pintuan, lahat para pumasok ang iyong storehouse mapuno. Di ba? Gusto ng Diyos yumaman ka. Gusto ng Diyos, ikaw yung nagpapautang. Gusto ng Diyos yun. Kasi yung nakikita ng Panginoon, kapag ikaw nagpapautang, ikaw ay abundant, ikaw ay maraming pera. Sabi nga, ang nasyon ay hindi dapat nangungutang sa kapwa sa ibang nasyon. Kasi siya ay magiging alipin ng nasyon na nagpapautang. Amen? Ngayon, mga kapatid, a double-minded man. Sinisira natin yung salita ni James chapter 1 verse 8 at James chapter 4 verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Kaya kayo, nahihirapan mag-decide. Nagiging balimbing kayo. Amen? Manindigan kayo. Pag, kanyari, dinicide mo ito, sabi mo, panindigan mo yan. Panindigan mo. Bakit? Maging palpak o maging successful, okay lang yun. Maliwanag? Hello? Ngayon, pinili mo Diyos. Pinili mo Diyos. Pwede pumalpak. Ang mangyari sa desisyon mo, hindi mo makuha yung gusto mo. Okay? Pero may bibigay yung Diyos na hindi mo inaasahan. Pag pinili mo naman yung ayaw ng Diyos sa'yo, papalpak ka din eh. Pag pumalpak ka, mga kapatid, may pagbalikan ka sa Diyos. Kasi may mga tao talagang pinili na yung gusto nila. Hello? May mga taong pinili na nila yung gusto nila. Nawala sila. Ang gawin mo, makipag-reconcile ka sa Diyos. Hindi naman pipigilan ng Diyos na bumalik kayo. Amen? Maraming nag-backslide. Yung iba naging bakla. Yung iba naging tomboy. Hello? Sasabihin mo ba, hindi ka na pwede kasi bakla ka na eh. Hello? Pag siya'y lumapit at gusto niya maipagbalikan sa Panginoon, tulungan mo siya. Ibig sabihin, may na-realize na siya sa buhay niya.
Huwag natin silang itulak. Kahit anong kasalanan na nagawa nila sa inyo. Di ba, kwento ni Onesimus? Alam niyo si Onesimus? Alipin ni Pilemon. Si Onesimus may ginawa siyang kabalbalan kay Pilemon. Nakilala ni Apostol Pablo si Onesimus. Ngayon sabi ni Apostol Pablo, sumulat sa kay Pilemon, Pilemon, tanggapin mo si Onesimus. Alam ko may nagawa siyang kasalanan sa iyo. Tanggapin mo siya sa iyong tahanan muli. Siya kamanggagawa na natin sa Panginoon. Alam ko may nagawa na sa iyo. Pwede mang patawarin mo siya for my sake. For your sake and for his sake. Patawarin mo na. No, ganun po tayo mga kapatid. Panindigan natin. Yung mga nagawa natin, panindigan nyo, nagkamali ka. Hello? May mga tao kasi, sinabi, ayaw pang aminin, mali na nga sila. Papagandahin tayong explanation. Di ba? Hello? Hindi kababaan ng kalooban na umamin na ikay may kasalanan. Kasi ang taong alam ang kanyang sakit, alam kung saan siya gagamutin. Kapag di mo alam ang iyong sakit, inom ka na ng inom ng amoxicillin? Di ba nung araw, pagka nanay, sumasakit ang ngipin, automatic, amoxicillin at mefenamic. Pag nawala yung sakit, stop ang inom. Nagse-self-medicate. Mayroon palang period yan. 3 times a day amoxicillin, mefenamic, kapag sumasakit lang. Hindi na masakit, umiinom pa rin ng mefenamic. Di ba? Pagtanda, may sira ang colon. Di ba? Kasi nga, hindi alam. Ganon din sa atin mga kapatid. A double-minded man is unstable in all his ways. Kapag hindi ka pag ikay paiba-iba ng isip, sala sa init, sala sa lamig, mali po yun. Kung saan mahirap, kung saan ka malamig inilagay, manindigan ka. Kung diyan ka nilagay sa mainit na pwesto, gawin mong malamig yan. Di ba, puntahan niyo si Brother Ramil. Palalamigin niya ang iyong tahanang mainit. Naka-promotion niya. Bayaran mo ko ha. Okay, next. Number 8. Time pa ba ako? Hanggang ano oras ba ako mga kapatid? Time niyo ba? Ano siya? Double-minded na. Next is dishonesty. Okay? Sino po rito yung mahilig mag-excuse? Pastor, hindi po ako makapagsimba today kasi masakit yung feet ko. Masakit yung feet niya. Kasi yesterday kasi marami kaming OT. Bugbugan sa kalsada, medyo napasabit ako sa jeep, tapos naulanan ako, medyo sumakit yung ikod ko, hindi ako nakaubo ko sipon. Ganda ng explanation. Kasi kapatid, pag-pray kita. Ganyan na. Alam niyo, yung excuses, kakatambal ng excuses ay kasinungalingan. Natulog ko na sa Sunday school kanina. Parang ulitin ko lang. Yung mga taong mahiling mag-excuse, lalo na sa mga gawain ng Panginoon. Maraming ministeryo ang Panginoon po, lalo na itong PBBC. Nabasa ko yung ni Pastor Bong, yung tawag doon, biography ba yun? Family biography or pastoral biography niya. Imagine mo, 14 churches ang sinusuportahan ng simbahan ito. 14 pastors ang tinray ng pastor niyo para magkaroon ng isang matinding gawain. Paano ko yung 14 na yun? Sabi nila, Pastor, excuse mo ko dyan kasi may pamilya ako. Kasi pag nagpastor, ilang pera dyan. Ano kayo pakakainin? Kaya mo ba kami suportahan? Di ba? Next, may mga pagtuturo tayo sa bata. Hindi ako pwede dyan. Brother, JC, wag ako. May pasok kasi ko eh. Diba? Wag ako kasi, mahihain ako eh. Wag ako kasi, matanda na ako. Dapat yung mga bata na lang yan. Hello? Hello? Sino dito yung mga matatanda na ini-excuse yung sarili kasi nga, matanda na daw sila. Mali po yun. Hello? Ang mga bata makikinig sa inyo kapag kayo matatanda, ginagawa nyo rin yung pinapagawa nyo sa kanila. Huwag kayong bosi-bosihan. Hindi nyo sila anak. Boss na kayo sa anak nyo. Yung mga membro dito mga kapatid, para magkaroon ng respeto sa inyo ang inyong kapwa kapatid, magpakita ka ng respeto sa iyong kapatid. Amen? Respect begat respect. Parang gano'n ba yun? Ang respeto ay mga anak ng respeto. Hindi yan hinihiling. It is earned. Pinag-iipunan, magiging reliable or magiging kapanipaniwala ang iyong salita kung kapanipaniwala ang iyong ginagawa. Amen? Kaya yung dishonesty, may mga tao rito mas sobrang sinungaling. Bakit? We can be dishonest by lying or cheating. Nanluloko ka ng kapatid. Hindi pati Kristiyano, isang market of your business. Kapatid na princess, nalaman mo si princess, malakas sumahod. Princess, nagbibenta kasi ko ng plancha.
yung plancha na to, nagseself, self-heating, kaso sa hawakan. Makakasave ka. Makakasave ka naman talaga ng kuryente kasi sobrang init na ito. Kasawa ka. Na lang, 700 na lang. Di ba, ganyan. Lahat ng membro, binebentahan. Tapos sabot kay Ramil, Brother Ramil, bibenta ko sa'yo, buko pay. Magkano? 700. O pablo, 700 overprice. 280 lang yung sa'yo. Di ba? Marami sa atin, ino-overprice kasi Kristiyano, kasi daw, kapatid, suportahan. Mga sinungaling, salbahe kayo. Di ba? Ginawa nyo pang panloloko ang inyong mga membro. Niloko nyo pa yung mga membro. Amen? That's lying or cheating. Dapat ibigay nyo kung ano yung market. Ano kayo para mga Pinoy na, I want to go, may Amerikano, tayo Amerikano. Can you go me in the SM Mall of Asia? Yeah, I can drive you. How much? 150. Bram. Hello guys, welcome to my channel. Today we are here. Magaganan siya, vlog siya. Pilipinas, so hospitable. Only 150 in Mall of Asia. Gaganan. Pagbaba ng Mall of Asia. How much? 700. 700. Oh, you 150, no. 700. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, the station. 700. Oh, yan loloko. Eh, mga Kristiyano, ganyan din eh. Di ba? I'm a Christian. I'm selling. Oh, manloloko. Dapat ibigay nyo kung magkano yung tamang halaga. If you're helping someone, brother Cardo, I will help you. Eh, rapid, tutulungan mo yung tao. Pwede mangutang. After mamangutang, meron palang kailangan. Ano? Tama? Tumulong kayo ng tamang pagtulong. Huwag yung tutulong ka kasi meron kang propaganda. Meron kang iniin na ibang bagay sa tao na yun. O kayo naman, mga young people, pag nagba-Bible study kayo, huwag Bible study ligaw, ha? Bina-Bible study yung tahanan nila, kunyari, kay kaya Jen. Kasi yung mga alaga ng mga babae, mga bata, sila Jilan. Yung pala, liligawan lang pala. O mali yun, ha? Huwag ganon. Hindi po yun ang rason ng Bible study, ha? Hindi po kayo may natitikuhan kayo, Bible study mo, para mapalapit kayo sa isa't isa. Mali yun. Okay? That dishonesty. Holding back certain facts. Why? May mga mensahero ng Panginoon, kinukulang yung turo. Binibitin. Pinipili yung pinapaniwalaan. Ayaw nang ituro yung tama. Mali po yun. That dishonesty. May mga bagay rito na kaya nagkakawatak ang simbahan because of dishonesty. May sariling interest. Mahirap po yung meron tayong tinatagong interest. Huwag kang ganon. Yung kaya mo ginagawa isang bagay kasi meron kang pinaplano. Huwag po yun. Okay? Being less than, we should be as pastor, parents, or workers, which is to cheat our people and children. Kaya mga kapatid, regardless of how intellectual you are, huwag nyo gamitin yung talino manloko ng kapwa. Okay, huwag. Kasi minsan tayo, sobrang talino natin eh. Kahit ako, halimbawa, may empleyado ako, mayroon kaming rate na pinag-uusapan. Halimbawa, mayroon kaming rate. Nag-agree kayo, how much is your pay for a day? Napag-usapan nyo na certain price. Tapos ngayon, ang mangyayari, siyempre, kaya mo kinuha yun, kikita ka ng mas malaki. Okay? Hindi po panloloko kapag nag-agree kayo. Pero pag hindi kayo nag-agree, tapos, alam niyo na, may ginagawa kang kabalbalan, halimbawa, ganito, meron kasi mga empleyado na naninilip. Alam niyo yung naninilip? Kunyari, sumasahod ka, kunyari, 3 kayo empleyado. Yung isa, sumasahod ng 400. Sumasahod pare-paras kay 400. Pero yung isa, tumatrabaho ng 4 hours, 6 hours, at 8 hours. Okay? Ngayon, etong 3 na to, nung araw ng sahuran, nagsilipan. Bakit sa kanya 400 din? 4 na oras lang yan nagtrabaho. Bakit ito, 400, 6 hours lang. Okay, nagkasundo naman tayo Walang dishonesty dyan. Nag-agree tayo sa isang bagay. Kaya mahalaga na malinaw ang usapan. Hello? Kaya kayo, pag nagkaroon kayo ng affiliate, nagkaroon kayo ng affair sa inyong kapatid, nagkabentahan kayo ng sasakyan, nagkabentahan kayo ng bahay, nagkabentahan kayo ng lupa, nagkabentahan kayo ng cellphone, nagkabentahan kayo ng upuan, nagkabentahan kayo ng lamesa. Pag-usapan ng malinaw ang presyo kung kailan babayaran para hindi lumitaw ang dishonesty. Amen? Hello? That's the truth about being a Christian. Hindi porke Kristiyano, wala tayong alam sa ganyan. Tama? Hello, are you with me?
dapat na pag-uusapan ninyo. Para hindi dumating sa dulo na. Pag sa dulo ng bayaran na, problema na. Kasi pera na. Pagdating nagkaroon na ng problema sa pera, kanya-kanya na tayo. Ulasan na kayo. Wala na. May atraso na si Brother Ramil kay Brother JC. May atraso na si Andrea kay AC. May atraso na si Tino kay Joy. Wala na. Kasi iwasan na kayo. That's dishonesty. And next, deceit. Ang diablo, gagamit po siya ng deceiving power. Okay? 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 to 12. With all deceivableness and unrighteousness, mga kapatid, yung deceiving, dalawa po ang klase ng manloloko. Okay? Yung ibang manloloko, mabait. Katabi mo. Mga manloloko, mabait. Okay? Yung ibang loloko, mukha na talaga silang manloloko. Kaya kayo mga kapatid, mag-ingat kayo na maloko. Paano ba hindi maloko? Maging matalino. Okay? Hindi ka maloloko kung alam mo yung schema ng kalaban. Hindi ka malilin lang. So marami rito mga kapatid, kahit young people, pag nagkaroon ng kausap, nagtuturo ng Bible, matatangay ng ibang relihiyon. Sabi Kristo, ang Kristong Panginoon natin ay Diyos. Tinuro ng kaibigan mo, hindi. Ang Panginoon ay tao lamang. Saka nakakitang tao lang, Diyos talaga na nagugutom. Ang Diyos ay hindi naliligo. Ang Diyos ay, gaganyan sasabihin niya. Ang Diyos ay nangahanap ng pagkain. Hindi po Diyos, hindi Diyos si Kristo. Ay, ikaw, makakakonvince ka naman. Kasi nalilang ka na eh. Punta ka na dun sa simbahan nila. Natatangay ka na. Mga kapatid. So, ang deceiving or being deceitful, pwedeng ikaw ang manlilang o ikaw ang malilang. Okay? Sa church, merong nililinlang, merong manlilang. Huwag tayong ganun. Amen? Wag kayo mag-take advantage. Next, dullness. Alam niyo ba yung dullness means sleepiness to the things of God. Bakit naging kasalanan ng katamaran? Bakit naging kasalanan ng katamaran? Pag tamad ka, para kang si Juan Tamad, nag-aantay ka lang, bumaksak yung bayabas sa bunganga mo. You are praying, sabi mo, Lord, I pray, sana magkaroon ng magandang work, di ka naman nag-a-apply. You are praying na magkaroon ka ng magandang trabaho, di ka naman nagtatrabaho. Tamad ka, gusto mo malaking sahod, di ka naman nagtatrabaho ng malaki. May nakausap ako, sabi niya sa akin, kung gusto mo ng bagong output or outcome, baguhin mo yung style mo. Kasi halimbawa, ito, trabaho ko ngayon, di ako na-promote. Okay, di ako na-promote. Tapos naglipat ako ng company, hindi rin ako na-promote. Paano na kailangan bagong company, hindi ako na-promote. Ano kaya problema? May problema sa estilo mo. Baguhin mo yung estilo mo para mabago rin yung resulta mo. Di ba? So, ganun din sa ating gawain, mga kapatid. Para mabago yung resulta ng iyong pinagagagawa sa gawain ng Panginoon. You always asking for money. Amen? I'm not a gospel, prosperity gospel preacher, no, mga kapatid. Hindi ako ganon. Pero tinuturo ko ng Panginoon na dumikit ka sa Diyos. Pag sinabing abide in me, abide in Jesus Christ, kung nasa ng gawain, nandoon ka. Yung cross na binubuhat ng Panginoon, nung panahon siya'y naghihirap, bitbitin mo ngayon. Kasi kasama kang katuwang sa gawain ng Panginoon. Yung mga nasunod ng mga naunang miyembro ng Panginoon, yung mga Christian before, tayo po yung kasunod na nun. Ibig sabihin, yung katamaran o yung pagiging walang silbi. Yung term, wala kang silbi. Wala kang silbi sa gawain ng Panginoon. Ito na ituro ko ito kahapon. Sabi ko, pwedeng tawagin ng isang simbahan o isang church na parang restaurant. Tama? Kasi kumakain tayo. Okay? Pag kumain ka, Kuya JC, Brother JC, kumain ka sa opisina, lunchtime. After mo kumain, ano gagawin mo? Tapos na break time mo. Saan pupunta? Ano gagawin mo? Back to work. Tama. Back to work. Ganon din sa Panginoon. Kumain ka na eh. Pinakain kita eh. Kain kayo. Dami nyo. Nagati-hati nga tayo sa salita ng Diyos eh. Saan mo ngayon? Gagamitin yung kinain mo. Gagamitin mo yan sa trabaho natin bilang lingkod ng Diyos. Hindi pwedeng may gawain dito tapos wala ka. Amen? Nalo nga, may BBE. Ang galing mo sa ibang simbahan, hindi ka magaling dito. Ititaanan mo eh. Try kong ganito. Ako, nanay tatay ko, ang galing ko dun sa kapitbahay namin. Naglilinis ako ng plato doon. Niwawalis pa ako. Pero sa bahay namin, hindi ko magawa yun. Matutuwa na mo? Alam, hindi matutuwa na tatay mo. Baka itakwil ka, palayahasin ka na, di ba?
Ganun po sa gawain ng Panginoon. Kung saan ka magaling, dapat sa mismong tahanan mo. Amen? Kasi yung dullness, walang ka ng silbi sa mismong bahay ninyo. Mismong church na kung saan ka nabibilang. You are a member of this church. You are not a visitor anymore. Hello? Alam mo sila? Matatanggap ko pa si Brother Val because Brother Val is 4 times. Maintindihan ka, nabautismo na po kayo? Brother? Nabautismo na po kayo? Hindi pa ako. Maintindihan ko pa yan, sila Brother Val. Pero yung mga member na hindi nakikita sa picture, hello? Kaya mahalaga yung picture. Documentation yan, hindi mo pagyayabang yan. Alam ba, nagtuturo ka, nagpa-picture ka, Brad, picture mo ako. Dino-document mo, nagturo ka. Hindi na kasi uso yung araw ng Sabado, alas 3 ng hapon, may dala akong baso at mangga. Nagturo ako sa, hindi na uso yan. May vlog na ngayon, may picture na. Tama? Para makita na may ginagawa tayo sa Panginoon. Amen? Dapat nakikita kayo. I'm not saying na picture lang ang kailangan, ha? Baka documented, DJ, picture na para masabi na may ginagawa ko sa Panginoon. No. Yung involvement natin. Amen? Sino po rito, itaas yung kamay yung involved sa isang gawain ngayon? Involved. Wala. Involved. Taas yung kamay, huwag kamay. Taas ka, para makita ko lang. Taas yung kamay, involved sa gawain ngayon ng TVBC. 1, 2, 3, 4, 5. Yung matatanda, wala na. Busy sa work. Mali yan. Okay? Mali yan. Pinapaalalahanan ko na kayo. Mali yan. Okay? Kailangan may involvement kayo. Pag sinabi mo, nag-support po ako, involved ka na nun. Amen. Involved. Nag-support ka eh. Kasi alam niyo ba kung bakit mahalaga na nagsusupport ka? Kahit monetarily? Why? Your money, your salary, katumbas po ng oras. You're working for 8 hours, like for example, you're working for 1,000 pesos a day. And then nag-support ka ng 1,000 pesos. 1,000 is 1 day of your life. Ibig sabihin, pero maliit din na nagbigay ka. Kasi yung oras na ginugol mo for 8 hours, nahirap ka ng biyahe, nahirapan ka sa stress, na minumura-mura ka ng kliyente mo, para magkaroon ng 1,000 at binigay mo yan sa gawain ng Panginoon, malaking bagay po yon. Amen? Kaya yun, huwag niyong mamaliitin. Kaya huwag kayong mahiya. Involved ka ba? Amen. Involved ako. Bakit? Wala ka naman sa picture. Aba, walang picture kung wala yung 1,000 ko. Amen? Hello? Tama? Kasi yun po yung involvement. I'm not bragging na parang kapag nagbigay ka, mayabang ka na. Hindi. You are proud because you are working with them together for good. Together with them sa gawain ng Panginoon. Di ba? Yung po natin maramdaman, nag-post si sister ata, ikaw ba nag-send na sa GC? Yung lang, kailangan ng suporta, walang nagre-reply, puro heart-heart lang kayo. Mag-send kayo ng Gcash nyo kay sister. Ang daming bata, napakahirap magturo ng bata na wala kayo papakain ng kwento. Hello mga bata, wala ganun kayo. Mga bata, mabusog ba sa ganun? Baka bukas, di na bumalik eh. Sabihin ng nanay, atin-atin ka dyan, wala pa ng pagkain dyan, papagudi mo, pag-uwi mo rito, gutom na may sakit ka pa, nalipasa ka pa ng gutom. Di ba? Amen? Amen ba? O, pansinin niyo yung chat niya ha. Okay, next. Deadness. Deadness means unchecked dullness. O, yung deadness, tamad ka na, di ba? Sa sobrang tamad mo, wala ka na silbi. O, para ka ng patay sa gawain ng Panginoon. Para ka ng patay na Kristiyano. Wala ka na silbi. Hindi ka na makatayo. Hindi ka na makakausap. Hindi ka na sumasama. Yayain ka, wala na. Kwentuhan ka, ayaw mo na. Iba na mga kasama mo, mga unbeliever na. Wala na. Deadness na yun. Wala na. Hindi ka na masaya sa gawain ng Panginoon. Patay na yung senses mo, spiritual nature mo bilang isang lingkod ng Diyos. O, ano pa expect mo dyan? Ang patay, ano expect mo sa patay? Kahit kakapin mo ang patay, hindi na mag-response yun eh. Di ba? Ang ganun din po sa gawain ng Panginoon. Kapag kayo patay na sa gawain ng Panginoon, pwede kayong buhayin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Next, defame. O ito naman, yung mga nahihilig mamahiya. How often a Christian guilty of criticizing or belittling someone? O sino dito mayayabang, mahilig mong maliit ng kapwa? Huwag kayo mang maliit ha. Di po kami kotse kayo, kami mga walang kotse, babatain nyo. Huwag nyo kami, huwag nyo gaganyanin. Amen? Hindi porque mas malaki ang bahay mo, mas malaki ang sahod mo, pwede ka namang criticize. Not because you are so rich, your words are valuable. Yung word mo sobrang reliable na. O ano ka, yung nasa social media na diploma o diskarte,
Porque may magandang bahay, lahat na sasabihin, tama. Ang gano'n. Pag tayo ay humble, no? Pag tayo humble, mas lalo tayong pinagpapala. Alam niyo yung pagpapala, hindi lang sa pera yan. Pagpapalain ka sa kaibigan. Pagpapalain ka ng mga kakampi. Pagpapalain ka ng mga spiritual blessing ng Panginoon. Yung mga taong matataas lang ang tingin sa sarili because money is the measurement of their, fame. Walang kwenta po yun. Sabi nga ng Panginoon di ba? Huwag mo mahalin ang pera. Dahil yan ay pagmumula ng kasamaan. Di ba? The money is the root of all evil. Wala masama magkapera kasi ang pera magpapagana sa gawain. Amen? Kaya huwag niyong asamin. Yung sikat ka dito. Mas magandang hindi ka sikat, pero sikat ka sa langit. Yung dami rito, gusto ko, pader ko to, ako nagpagawa na ito, sinagot ko to, electric fan ko to, may mga bata naglalaro, ginagano electric, mahal yan, pagkagilita mo yung bata, sa harapan ng maraming tao, that's defaming, that's belittling. Ang pagpapagalit sa isang tao, dapat discreet. Amen? Kasi saan ka nakakita, Kristiyano ka na, tapos pagagalitan mo, Cardo, mali yung kumpas. Cardo, stop mo yan, mali yan, mali. May paraan ng tamang pagdidisiplina o pagtatama sa mali. After nyo mag-preach, after nyo magpasanglit, sabi mo na, Cards, medyo mali ka dun, dapat hindi ikaw muna yung ganito, bla bla bla. Dapat energetic ka pag sinabi mo na, there's a ano ka dyan, energetic, hindi yung sabi kumanda ng welcome song. O di dapat, dyan mo sa pag-ibig. Ang pag-ibig, di ba, pinaparamdam yan. Tama? Pag Kristiyano ka, gusto mong sawayin, may pag-ibig. Hindi yung galit ka, hindi yung matapobre ka, hindi yung mapangmata ka, sobrang yabang mo kasi may bilang ka. Wala pong may bilang sa atin, ha? Mga kapatid, wala pong may bilang. Ang may bilang sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus lang. Next is Discord number 13. Kunti na lang. Tagayin na kasi ano naman ito. Far more Bible-believing churches have been split. Preach ka na ito Yung Discord, ito yung pagkakawatak-watak. So we are promoting unity. Yung pinilit siya may nag-preach pa rito ata na about unity. So dapat magkaisa tayo. Kaya nga tinasabi ko po sa inyo, involve yourself sa mga gawain ng Panginoon. Dahil pagpapakita po yun ng unity. Pag ang pastor nag-utos ng meeting, huwag niyong tanggihan. Huwag kayong mag-excuse. Bakit? Namimiss kayo ng pastor Tama ba? Read between the lines. Ang meeting na mag-minute kayo Bukod pa din yung pag-uusapan nyo. Nakita kayo personal at pag-usapan yung mga gagawin ng team. Okay? And next, defilement. You know what the word defilement? Dinudungisan. Yung katawan natin, dinudungisan nyo. Paano dinudungisan? Sino rito mahilig magpuyat? Kaka-swipe up, swipe down, swipe right, swipe left, like, share, comment, and subscribe. Sino rito? Diba? Ang daming napupuyat kakalaro ng Mobile Legends. Wala akong sinasabing masama Mobile Legends because I'm also playing Mobile Legends. Masama kapag pinupuyat niyo sarili niyo sa mga bagay niyan. Masama ba ang work? Hindi po masama. Pero kailan naging masama ang work? I'm also guilty with that. Inuubos natin yung oras natin, puro magkapera lang. Tapos division natin, hindi ka maka-attend. Hindi ka makatulong. Kasi I'm busy. I'm may client. May trabaho ko pang gabi. Wala akong tulog. Yung too much po mga kapatid, huwag natin i-compromise yung gawain ng Panginoon. Not because you are exempted kasi nag-work ka. Amen? Hello? Are you with me? Amen. So, yung defilement, sinisira mo ang katawan mo sa alak. Sinisira mo ang katawan mo sa sigarilyo. O yung mga kapatid dito, nagkisigarilyo. Grabe, natamaan ako. Kaya, di ba? Yung mga nagkisigarilyo, tulungan ninyo ang sarili ninyo makapigil na ng mga bisyo. O kami rin po, ako rin nagiinom ako noon. Ang sarap mag-inom, sobrang sarap. Pag tumama yung alak sa utak mo, yung medyo groggy ka na, yung magkikwento ka na ng kayabangan. Ako dati nga, yung girlfriend ko, 3, sabay-sabay. Yabang mo na Di ba? Dati susuntukan, 4 yung kalabo ko, tumbalat, isang suntok ko lang, tumbalat, parang si One Punch Man. Di ba? Ang yabang mo kasi lasing hindi po nakakatulong. Una, nag-promote ka na ng paninira ng katawan. Sinungaling ka pa. Di ba? Nagkwento ka ng mga sinungalingan. Sira pa testimonya mo. Di wala. Ang dami mo na nagawang kasalanan. Sinira mo ng katawan mo, sinira mo pa testimonya mo. Huwag ganun. Okay? Huwag kang magpatato. Sino po rito may tato? Dati, okay lang yun. Bakit? Dati mo na yun. Huwag mo nang dagdagan. Okay?
Kunyari, may patato ka rito. I love Jesus. Oh. I love God. God is my refuge. Nothing shall be impossible with God. Pagpunta mo, I'm a Christian. Huwag ganun. Hindi po yung magpapakita ng kaibanan sa Panginoon na ilagay niyo yung pangalan ng Panginoon sa katawan niyo. Pero hindi yun yung rule sa Bible. Saan niyo ilagay ang Panginoon? Sa puso't isip at buong kaluluwa ninyo. Amen? Doon mo itato yung pangalan ng Diyos sa puso mo. Amen? Hindi sa balat. Amen mo ba? Hindi po art ang tato kapag ikaw ay Kristiyano na. Sila yung bahala sila sa sarili nila. Sabi nila, art, yung tattoo is art. Kaya pa naging papel ang katawan. Okay? Magkaiba yung. Kaya nga, dapat tanggalin na yung papel eh. Gawin na lang katawan. Pa nag-exam kayo eh. Sulat mo na sa kamay. Sino rito ginagamit yung kamay yung sulatan? Di ba yung araw, yung kodigo nyo, kamay nyo? Hindi na. Natatawa si JC. Mukhang ginagawa to. Okay? Next is discontent. Number 15. O marami sa atin, ang daming gustong gawin sa buhay. Discontent ka sa buhay. O mahirap pagka hindi ka kontento. Bakit? You are aiming something na labas na sa gusto ng Diyos. You are working for 8 hours a day. Dadagdagan mo. Kasi hindi ka kontento. O, alam niyo po ba na ang hinihiram yung lakas sa kape, ay babawiin din kinabukasan? Sino mahilig sa kape? Ako mahilig sa kape. Katulad kanina, nagkape ko eh. Yung kanina na nagbayad ako ng, parang lost ang utak ko kanina eh. Lalakad ako, bumili akong kape. 119 yung kape. Tapos ngayon, nagbayad ako 150. Hindi ko na alam yung nangyari. Hindi ko na alam. Pagpunta ko, nandun ako sa bilihan ng tinapay. Sabi ko, parang wala akong sukli. Ate, may suklaan niyo po ba ako? Sabi ko, opo, nasuklaan ko po kayo. Balik ako. Para talagang hindi ako sinuklaan. Binalag ako na, ate, pasensya ka na, diskumpiyado ko talaga ako. Sinuklaan niyo po ba ako? Meron po kayo 20 at saka 10. Opo, sorry na po. Alam niyo mga kapatid, kasi nagkape ko nun eh. Kung magamit time talaga mga kapatid na tayo, humihiram po tayo ng lakas. Sa mga sting, cobra, alam niyo, sinisira din niya yung katawan. I'm not saying huwag kayong uminom ha. I'm saying moderate. Tulungan niyo kasi sisirain niyo yung katawan. Too much caffeine is dangerous to your health. Oh, parang promoter na ako ngayon ng ano. Di ba? Mahirap. Ano sa'yo, huwag kayong uminom ng kape. Bawas-bawasan. Mahirap sa dulo tayo yung magsisi. Amen? Yung asawa ko, 4 ang kape. Pagka, ngayon, nabuntis, hindi na makapagkape. Iiyak-iyak. Gusto ko magkape. Hindi pwede. Okay? Next. Discontent. Yung mga tao na, yung hindi ka kontento sa iyong gusto mangyari, maging kontento ka sa meron ka ngayon. Why? Di po masama mag-ambisyon. Okay? Walang masama mag-ambisyon. Huwag mo lang ipilit yung hindi pa kaya. May mga tao, kaya ang 10 kilos, nakita niya, nagbubuhat ng 30 kilo yung isa. Buhat ka rin. Nabuhat mo nga. Pero pagtapos nun, bali yung backbone mo rito. Ganun ka, di ba? Ganun din sa gawain. Minsan, yabangan na eh. Yung isa, gawain, ang galing. Nakita niya, nagsosolwining si JC. Parang egoistic siya eh. Parang, hindi ako mapapahayag, mag-sosolwining din ako. Yung solwining niya, magaling naman. Kaso, one time lang. Hindi continuous. Ito isa, continuous kasi galing sa puso. Yung isa, galing sa yabang. Kaya hindi continuous. Di ba? So, ganun din tayo mga kapatid. Kapag pagka diskontento ka, mas lalo kang mapapahamak. Dapat, ngayon, kung ano yung resources mo today, gamitin mo yan. Pag kaya na, malalaman mo naman pag kaya mo na eh. Saka mo ngayon, i-expand yung pwede mong gawin. Hindi mo pwedeng yakapin lahat ng ministry para masabi mo. Hindi pwedeng yakapin lahat ng trabaho para marami kang pera. Hindi pwedeng yakapin lahat ng responsibility para masabi mong responsable ka. Kunin mo yung kaya mo. Kasi alam mo, mahirap. Halimbawa, si Brother Tinong, Brother Franklin, sabi niya, akong bahala po sa pagluluto. Tapos ang ginawa ni Franklin, araw na pagluluto, wala siya. Hindi siya nagluto. May problema doon. Kasi doon pa lang, dapat ipakita niya na responsable siya. Paano pa siya maghahangad ng iba pang responsibilidad kung sa simula pa lang, hindi ka na mapagkakatiwalaan. So sa discontentment, marami tayong gusto. Ay yung mga gusto na yan, hindi mo agad yan makukuha. Ang tumatakbo ng mabilis, ang madapa ay malalim. Pag ang taong nagmamadaling lumaman, madaling, maloko. Pero yung taong gradual,
nagtatrabaho ng mainam, ginagalingan niya sa work, meron siyang Diyos, hinihiling niya sa Diyos, may ministry pa siya, gagawa ang Panginoon ng mga imposibleng bagay sa buhay mo. Amen? And 16, delay. Alam niyo ba yung delaying tactics? Yung may mga utang tapos patatagalin, hindi ba bayaran agad? Hindi po yun. Yung delay dito, yung merong iuutos sa iyo ang Panginoon. May pinapagawa na siya sa iyo. Ikaw pa yung nagses-calculate sa sarili mo na sabi mo, parang hindi ko pa kaya. Parang ayoko pa. Parang hindi pa ito yung right time. Mali po yun. Ang pastor, kapag ikay hinilingan, halimbawa, sabi kay Brother Val, magkaroon tayo ng Bible study sa inyo. Allow the Bible study sa tahanan. Why? Pag dinila mo, sabi niya, pastor, ano po kasi, next time na po, pag maganda na yung house namin. Tama? Mayroon tayong ganyan, no? Pag maganda na po yung bahay namin, tsaka po tayo nag-Bible study. Kailan yun? Paano pag nagunaw na yung mundo? Di ba maganda bahay mo? Wala kayong Bible study. Di ba? Huwag mong i-delay. Kasi yung blessing papasok sa inyong tahanan. Di ba si Cornelius, pumasok yung sila Pedro sa kanyang tahanan, kaya yung buong sambayanan niya naligtas. O gano'n din sa inyong buhay. Huwag mong i-delay yung blessing ng Panginoon sa buhay mo. Pag may commitment dito, huwag ka mag-delay-delay tapos magbibingi-bingihan ka. Di ka makikinig. O sumalo ka ng gawain. Kung meron kang pwedeng may ambag, huwag mong i-delay. Kasi mati-delay din yung blessing sa Panginoon. Amen? And second to the last, disobedience. O yung mga taong hindi masunurin. Ang hilig nilang mag-utos, pero kayo hindi marunong sumunod sa Diyos. So dapat unang-una ay ang sumunod. Merong dalawang tao sa Biblia, si Saul sa Old Testament and Saul sa New Testament. Sino yun? Si King Saul and Apostle Paul. Si King Saul, malapit siya sa puso ng Diyos at sila ay close. Diba? Ginawa siyang king. Yung isa naman, mamamatay, Kristiyano. Pero after that, mga kapatid, si King Saul, siya po ay sumuway sa utos ng Diyos. Anong utos sa kanya ng Panginoon? Pag tinalo mo yung kalaban, patayin mo lahat yung mga kalaban, huwag ka mag-uwi ng kahit ano ang ginawa ni Saul. Inuwi niya yung mga tira-tira, yung mga spoils of war. Nagalit si Samuel, sabi sa kanya, mali ang ginawa mo. Alam mo ba, ang gusto ng Diyos is, obedience is better than sacrifice. Why? Ang gusto ng Diyos, mas sumunod ka kaysa ang humingi ka ng tawad. Mga kapatid, tama ba? Tayo marami dito, gumawa muna tayo ng mali, tapos mag-sorry na lang tayo. Di ba? Habit natin yan eh. Patatawarin naman kasi ni Lord eh. Gagawa ka muna ng mali. Mga karumal-dumal na kalokohan sa buhay. Tatanggapin ka naman ng Panginoon. Pag nanalangin ka, lubos-lubosin na natin ang kasalanan. O ganon. Hindi po gusto ng Diyos yun. Sabi nga, obedience is better than sacrifice. Ano nangyari kay Saul? Dahil pasaway siya, namatay po siya. Namatay po siya. Paano siya namatay? Natamaan siya ng spear or arrow, tapos pinatay siya ng isang bagito para mapatay siya. Tama ba? So, ganun po yun. Ano nangyari ka, Pastor Pablo naman, sa ibang kwento? Mamamatay Kristiyano na nakarinig sa Panginoon. Saan siya lumapit? Sa Panginoon Jesus eh. Kinausap siya, tinrain siya ng Panginoon Jesus para maging pastor. Siya po yung nangaral at naging kasangkapan ng Panginoon para yung mga hentil na katulad po natin ay maabot ng kaligtasan. Imagine mo, ang sabi niya, for me to live is with Christ and to die is gain. Ang mamuhay ay para sa Diyos, ang mamatay ay pakinabang. Oh, ikaw, kwento mo ba ganun? Pag ikaw ay namumuhay, para sa Diyos na ikaw namumuhay o para sa pera? Oh, wag ganun. Si Apostle Pablo lumapit sa salita ng Diyos. Si Saul, kanino lumapit? Sa isang sorcerer, bulaang propeta. Tama? Huwag kang lalapit sa mga sinungaling. And last but not the least, debt. D-E-B-T. Utang. Bakit naging kasalanan o gamitin ng device ng Satanas ang pag-utang? Why? According to Proverbs 22 verse 7, the rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. Pansin niyo, pag umutang kayo, sunod-sura kayo sa mga nagpapautang. Di ba ang bait nyo? Chat kayo. Ting! Hello, kuya, ate, musta? Tama? May 1K ka? May extra ka? Pasensya na short kasi. Tama? Tama? Relate, di ba? Di nag-reply sa'yo.
Aburido ka. Tawagan mo pa. Binababaan ka. Tama? Kasi ayaw kang pautangin eh. Di ba nakita mo yung pagkababa mo? Napapasailalim ka ng mga mangungutang? Nasisira yung iyong imahe? Amen? So that's normal. Paano ngayon may iwasan yun? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maglingkod ka sa Diyos, hindi dahil bibigyan ka ng pera ng Diyos. Hello? Maglingkod ka sa Diyos, hindi dahil may namimigay ng grocery dito sa tahanan ito. Huwag kang magsimba dahil may nauutangan ka dito. Huwag kang magsimba dahil may nagbibigay ng 500 sa iyo dito. Huwag kang magsimba dahil may napapala ka monetarily sa tahanan ng Diyos. Nagsisimba ka dahil para sa Diyos. Pag nakita ng Diyos, yung puso mo busila. Nagturo ang pastor, nagturo ang Biblia ng tithes and offering, and you are giving the right way of giving. Ibibigay ng Diyos yung mga gusto mo. Hindi pwedeng tatanggap ka lang, wala kang binibigay. Pwede bang magmahal, ang nagmamahal, nagbibigay. Amen? Kapag ikay pinagpapala na ng Diyos, ikaw na yung tutulong sa iba. Amen? Kaya kayo, panipaputang, huwag yung dayain. Paano man daya? 5-6. Tama? 5-6? Panagpahiram mo naman kayo. Tamang pahiram. Kung tubuan nyo lang, huwag mas mataas pa sa BSP. Sa BSP, 0.02 lang eh. Sa inyo, 50%, 40%, 60%, masahol pa kayo sa sa mga loan shark ng Korea, sa mga yakuza ng Japan. Wala na palang Japan, yakuza ng Japan. No? Manluloko. Amen? Huwag niyong gawing opportunity yung kahirapan ng isang tao para kayo ay kumita ng pera. Amen? Kaya tayo mga kapatid, kaya tayo nangungutang kasi wala tayong pera. Amen? Hindi magpa-promise ang pastor ninyo na magkakapera. Pag nag-promise ang pastor na magkakapera ka dahil nag-tithes and offering ka, sinungaling yun. Why? Tithes and offering, yung giving mo, ay pag-ibig mo sa Diyos. Allow the Lord to give or reciprocate niya yung gusto mo. Hindi yung pastor ang mangako sa iyo. Amen? Maling thinking po yun. Huwag niyong gawing anting-anting yung simbahan, kaya kadadami. Pero, alam mo, sis, kaya ako nagsisimba kasi doon ako pinagpapala ako ng Panginoon. Kaya dumalaki yung pera namin, kaya gumaganda yung business namin. Mali yun. Ang totoo, pinagpapala ka ng Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Dahil anak ka ng Diyos. Pero yung, kasi nag-church kami, nagka-tithes and offering kami, kaya kami pinagpapala, kaya dinodoble. Mali yun. Okay? Tanggalin mo sa isip mo yung ginawa ng kanan, hindi alam dapat ng kaliwa. Yung ibinigay mo sa Diyos, binigay mo na yun. Kalimutan mo na yun. Wala ka nang alam dun. Alam mo na lang is, kikilos one day ang Diyos sa buhay mo. That's your expectation. Amen? Don't expect that there someone will help you because you are a member of this church. Magpapabaptize ako para pwede ako lumapit kay pastor. Mali. Ang pastor nalalapitan. Totoo yun. Madalas, naluloko ng membro. Pero mahal ka ng pastor, kaya niya ginagawa yun. Alam niyang niloloko mo siya. Hello? Alam ng pastor na niloloko mo siya. Alam ng pastor na nagte-take advantage ka sa kanya. Pero mahal ka niya. And please, kung ginagawa mo yun, stop it. Mag-sorry ka sa kanya. Kung may utang ka sa kanya, di mo siya nabayaran, mag-sorry ka sa kanya. Alam kong hindi niya napapabayaran sa'yo. Bakit, mga kapatid? Ang pera, sabi ko kanina, that's your time rendered sa trabaho, naubos ang oras mo. Ngayon, kinuha mo. Yung perang pinaghirapan ng isang tao, di mo babayaran, kinuha mo yung one day niya, ng buhay niya. Tama? Kaya tayo pa nanghiram, bayaran ninyo. I'm not saying huwag kayong manghiram kasi kailangan ninyo. Pag nanghiram naman kayo, matuto kayong magbayad. Ang sabi ng Biblia, yung nangangako na hindi sinusunod ang kanyang pangako ay kasalanan. Kaya yung mga pangako, tuparin po ninyo. Tayo dito ngayong lahat mga kapatid, and I'm hoping that everyone will be knowledgeable about the 18 devices. Pasensya na kung nag-extend tayo ng medyo mahababang oras about this preaching. Ama naming Diyos, na banal at dakila, maraming salamat, Ama, sa inyo pong patnubay. Maraming salamat, Lord, sa patuloy po pong pagbibigay sa amin ng kalakasan
Maraming salamat, Ama, sa paggising sa amin na kami po ay makapakinig ng iyong salita. Lord, maraming salamat for us to be not ignorant about these devices used by Satan against us para kayo, Panginoon, ay masaktan sa puso, masaktan ng inyong pagtingin sa amin bilang inyong mga anak na napapasailalim ng panlilinlang ng dyablo. Lord, maraming salamat, Ama, na malaman namin na marami kaming nagagawa na hindi mo gusto at kami po'y napapasailalim ng dyablo. Hindi, ingatan niyo, Panginoon, ang aming pong pananampalataya na kami huwag matangay ng panlilinlang ng sanlibutan. Mga kapatid, sa oras na ito, kung meron kang kasalanang hindi pa naisusuko sa Diyos, ikaw ay malayang lumuhod at ipanalangin sa Kanya, Panginoon, kung saan ka man nandoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako dahil mas sinusunod ko yung gusto ko kaysa sa gusto mo sa akin. Humiling ka sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako dahil nanguna ang pera sa aking buhay, imbis yung gawain o yung ipinapagawa mo sa akin ang sundin ko. Sabihin mo sa Panginoon sa oras na ito, Lord, nahihiya ako, humingi ng tawad sa aking kapatid na nagawa ng kasalanan, kaya hindi na ako nagsisimba. Lord, tulungan mo ako na ibalik yung init ng aking pananambahan nung dati po ako'y bago lamang ligtas. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, buuin mo uli ang sirang pangalan ko para ako po ay muling makabalik sa iyo at makapaglingkod ng tama sa iyo. Yung mga nagawa ko po noon, Panginoon, nangangako ako, tulungan mo ako at maayos muli at magamit ang buhay ko sa iyo pong kaluwalhatian. Maraming salamat, Ama, sa inyo pong pag-ibig at walang walang katapusang awa at grasyang binibigay mo sa amin. In Jesus' name, our Lord and Savior, Amen.